The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Isang karangalan ang makasama kayo. 42,047 barangays linggo-linggo upang pag-usapan ang mga mahalagang probisyon sa Local Government Code. Kasama natin ang ating pinagpipitagang punong barangay, Kap Dondon Francisco. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at sa mga manonood po ng SBT, mapa public servants or ang inyong mga constituents. Ang tanging may iwan lamang po natin ay ang ating serbisyo. Ika nga, performance speaks. Kaya samahan kami dito Sa barangay tayo. Wow, maraming salamat. Alam nyo, nakikita nyo na po ang ating very special guest. Pero hindi na siya very special guest sapagkat kapamilya na natin, kabarangay po natin, ang ating pong mga kasama ngayon. Hindi na po siya bago. At palagi ko nga inaasal si Kap Dondon na kung hindi lang taga-malayong lugar to, siya na nakaupo talaga dito as co-host. Parapat dapat naman. Oh yeah, well, pareho po kayo. Mahilig ko lang pong biruin si Kap Dondon. Of course, ang ating pong ginagalang ang napakagaling from Barangay General Malvar, Santiago City, Kapitan Sunny Santiago, isa pong finalist para sa Galing Pook Awards para sa kanilang Solar Power Revolution program. Yan po ang Malvar SECAM Model for Resilient and Sustainable Community. At syempre, hindi pa uli, kasama po niya si SK Chair Frances Marcelo ng Andal Malvar. Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Thank you po sa pagkakataon na makadalaw at makasama po kayo sa program. And magandang umaga po Kags Butch and Kap Dondon at maraming salamat po sa imbitasyon na makasama po kayo dito sa Barangay Tayo at isang karangalan po para sa amin na makasama po dito. Yeah. It is indeed a privilege, mga kabarangay, na makasama natin ang ating pong dalawang distinguished guests sapagkat gaya ng susunod nating bisita mamaya sa second segment, sila po ay mga Hall of Famers na pagdating sa mga award-giving bodies tungkol sa barangay service. At ngayon nga po, for the nth time, sa napakaraming pagkakataon, finalist na naman po ang Barangay General Malvar ng Santiago City para sa kanilang programa. Pero nais ko rin pong pagbigay alam na ang ating pinagpipitagang kapitan ay finalist rin po ng Galing Pook award-giving body for Best Barangay sa kanyang One Namayan app. And ano nga pala yung One Namayan app. Yan. Yun po yung iyong program, proyekto. Sinabmit. Ano lang, kumpara sa mga bisita natin, novice pa lang po ako. Magagaling po itong mga nasa tabi ko saka itong susunod po natin na sila kasi ay last year saka this year. Ako po ay this year hopefully pa. Pero many more awards and finalists to come, di ba? Ang importante na andyan po kayo. At saka, so kapag umpisa tayo, kasi marami ang may inspire sa inyong programa at ang sa Barangay Tayo nga ay nais i-feature ang mga gumagawa ng mga magandang programa sa ating pong barangays. Maraming salamat. Alam mo, Kap Dondon, may tanong ako sa inyo. Kamusta na ba si SK May at saka si Kags Marie? Hindi na natin na... Sumabak yata sa gere. MIA ngayon eh. Akala ko nasa rally. Mga hindi ko alam kung nasang sulok ng mundo. Hindi, pero alam nyo naman si SK May busy. At lalo naman si Kags Marie, sa Vice Mayor's Office siya. So, alam namin na nais ninyo talagang umattend. Kaya lang nga talagang sobrang dami. Pero malanawagan na rin ako para sigurado. Ayan, dapat nga. Dapat.
sa mga kinaukulan, baka makikita niyo po si Kags Marie, saka si SK May pakikalabit po. At namimiss na siya ng mga milyong-milyong manonood Correct. sa barangay tayo. At baka mapalta na kayo nitong katabi ko. Ako, ha? Pero okay, start na tayo kasi napakaganda ng ating topic po ngayon. Kap Sani, ano ang inyong programa o proyekto at ano ang madudulot nito sa inyong komunidad? Ito pong solar program po ninyo. Opo, ang amin pong Solar Power Revolution ay hindi lang po ito yung usual na street lighting, na solar street lighting projects ng barangay. Bagkus ipinaloob po namin dito yung kabuuan ng aspeto ng CCAM o yung Climate Change Adaptation and Mitigation. So, kasi sa lugar po namin, palagi pong highway ng mga bagyo. So, nag-isip po kami ng mga programa, mga proyekto na talagang masusustain. At ito nga po yung napagkasunduan ng konseho, yung Solar Power Revolution. Hindi lang po kasi ito sa, gaya ng sinabi ko, hindi lang sa street lighting. Meron pong aspeto dito, agriculture, peace and order, health, youth empowerment, at education. Galing, no? Kompleto. Kaya nga bilang paghahanda, maging resilient sila pagka panahon ng bagyo, meron silang solar power. Nagamit nyo na ba, Kap? Kasi ang dami ng bagyong, well, especially sa Isabela. Direct hit sila, di ba? Ng bagyong Tino. Doon dumadaan sa kanila. Yes. Saka Uwan. Uwan. Tsaka Uwan. Ano, nagamit nyo na ho yung inyong solar power program? Opo, nagamit po namin itong last year, nagamit na din po namin yung 6 na bagyong sunod-sunod last year. Tapos ngayon po yung Uwan, yung evacuation center nga po namin all throughout the night na brown out po sa buong Santiago City. Pero doon po sa amin ay kahit papaano yung sense of security ng mga evacuees na may ilaw, pwede po sila mag-charge. Yun po yung naitulong. Kahit paano, naka-electric pan din, nagagamit din Opo. po. No? Yes. Tsaka, syempre, pag nagluluto, importante. Saving the Mother's Earth sila, Mother Earth yes. sila. Oo. Ganun ang kasi yung ako maliwanag ko rin sa Namayan Sa gabi maliwanag sa Namayan. Meron po kaming mga street lights. Dinagdagan ko pa ng in the middle. Pero I'm using electricity. Meral ko po 'yun. Sa inyo, maliwanag sa inyo, brownout man o may ilaw o may kuryente, pero maliwanag pa rin. Opo, yun po yung isang, yun na itanong nga kahapon, isa po yun sa mga hindi masusukat ng halaga, yung pag-reduce ng carbon footprint ng project yun. sa environment. Opo. Yun. Saving Well, the Mother Earth. totoo yan talaga. Hindi talaga masusukat yung effect na yun or non-effect sa ating environment, sa ating pong mundo. Pero sa nabanggit nyo kanina, kasama rin sa mga kabataan ng pagtulong ng solar na yan, solar power program mo. How so? Paano po? Opo, through SK Chair CatCat, meron po silang project, yung project Idle to Idol. Kung saan po yung mga in-identify po nila yung mga out-of-school youth at may na-identify po sila initially na 13 na ipinasok po sa TESDA, NC2 Photovoltaic System Installation. Ngayon, from yung talagang idle po sila noon, walang ginagawa. Ngayon Installer po, na sila ngayon. installer na po. May isa pong success story doon, yung si James Tumaning ngayon po ay foreman na po ng isang solar installer sa Isabela. Idle to idol. Yes. Nice. Installer na siya. May sweldo. Meron na po, kumikita Meron. na po siya. So hindi na siya, kumbaga, idle. Hindi siya tambay. Yes po. Yun ang programa mo, SK. Ito si SK Francis Manalo. Kanina nabilib ako kasi may pag-uusapan tayo mamaya yung isang ordinansa na pinasa ng SK Chair tsaka ng council nila. No? Pero mamaya ko natin pag-uusapan. SK, paki-explain mo nga itong Idle to Idol. Paano nyo naisip ni Cap ito? Yung Project Idol to Idol po kasi, before po marami kaming mga kabataan na hindi naman po sa Puris of the Poor, pero hindi po talaga sila nakakapasok sa eskwelahan kasi nga po Walang parang, means. So kami po, parang marami po yung mga kabataan na ganun po sa amin So nag-up po kami sa Project Idol to Idol. Through that po, magbibigay ng assistance po yung sangguniang kabataan. Kasi meron din po mga kabataan na kumbaga late na po, late na hindi po sila nag-aaral, ganyan, late na yung taon nila.
So, through ALS po, ganyan, ALS, TESDA, kung ano man po yung gusto nilang enrollan, magbibigay po ng assistance at tutulungan po sila ng Sangguniang Kabataan hanggang sa matapos po nila yung kinukuha. Yan po in partnership dyan po sa solar program ni Kapitan Sani. Kaya naisip niya yan Yes. para matulungan yung mga let's say, idle, yun nga, yung mga tambay o kaya hindi naman talaga tambay, no? Wala lang pagkakataon na makapag-aral. Pero meron kang, banggitin na natin, Kap, no, yung kanyang napakagandang programa. Yes. Yung voluntary drug testing for Katipunan ng Kabataan. And of course, bago maglaro sa kanilang liga, merong voluntary drug testing ang mga players. Na-shock ako kasi ang ganda talaga. Kasi you have to start from the youth. Pagka halimbawa, kalaban mo ang droga, di ba? SK, Frances, paki-explain nga ito. Actually po, ang title po nung ordinansa namin is Ordinance Establishing po Voluntary Drug Testing for the Katipunan ng Kabataan members po ng Barangay General Malvar before participating po sa mga sports tournaments and activities. So doon po kasi sa ordinansa po namin, nag-come up po kami diyan kasi karamihan po sa mga nasa BADAC watch list po namin is nasa age po talaga nung SK po, which is 15 to 30 years old. So very alarming po sa part po ng barangay. Kaya nag-come up po sa ganitong program yung barangay para hindi naman po para malaman namin kung sino yung mga yung mga gumagamit po talaga ng pinagbabawal na gamot, kundi para ma-lessen po namin yung mga ganong cases sa barangay. Pag nag-positive, hindi po pwede sumali. Yes po. Hindi before po kasi ang dapat magiging title po is mandatory. Kaso hindi po pwede kasi rights po ng mga Pinagbawal. rights po nila yon na magpa-test or hindi po. Kaya napalitan po ng voluntaries. Pero ganun pa rin po yung magiging yung magiging result po kasi hindi po sila pwedeng sumali sa liga Pag kung hindi hindi. po sila nakapag-drive. Okay, alright. That's a nice ordinance. Ako, saka si Kags Butch naniniwala dun sa ordinansa nyo. Tama naman yan, mag-trash out lahat yung mga hindi pwede. Ito yung sinasabi sa Galing Pook actually. May incentives dapat na binibigay ang barangay. At mayroong disincentives din. Hindi pwedeng puro incentive na lang. Libre ganito, sali kayo rito, pwede kayo rito. Paano yung hindi sumusunod sa barangay? Paano yung hindi nakikiisa sa barangay? Dapat yun, ma-disincentivize. Ganun naman din yun. Tama yung mo. At saka actually po itong ordinance po namin is naipasa na po sa city level. So That's approved good. na po siya ng Sangguniang Panlungsod po. Wow, talagang congratulations sa Barangay General Malvar through Kap Sani at saka sa inyo, SK Frances, no? Kasi napakaganda talaga. Actually, original yan eh. Diyan tayo natutuwa, Kap Dondon, pag original ang ganitong klaseng programa. Kap, anong effect nito sa inyong barangay? Opo, kasi nung dinideliberate po itong ordinansa ni SK, nag-flashback sa amin mula pa nung kabataan namin. Naglalaro kami, palaging ang motto ng mga palaro po ay bola kontra droga. Pero nagtataka kami bakit habang sa tagal ng panahon, padami pa rin ang padami po yung into illegal drugs. So sabi ko kay SK, full support ang Sangguniang Barangay sa kanyang programa para baka dito mag-umpisa po yung nakikita naming pagbabago talaga ng mga kabataan sa Malvar. Naalala ko din, Kap, yung liga namin na lagi ho tayong kasali sa basketball, no? Tsaka naalala namin pagka time out namin, hindi tubig beer yung iniinom namin eh. Pero wala, kabataan namin Di yun. ba meron recently, baliktad yung sinabi. Pero mga mga 6 years ago. Ano? Droga. Bola. Hindi ko lang sabihin ko sila. So yun nga po kasi ang programa po ng DILG, di ba, bola kontra droga po. So sa amin naman po binaliktad namin, iwasan po muna nila yung droga bago po sila sumali sa liga. Prevention is better than... Yes. Pound of cure. Yes, kaya napakaganda. Kap, ano pa ang plano nyo sa General Malvar? Ngayong alam naman natin, ang council nyo magagaling din. SK Council, magagaling. Meron pa kayo, congratulations, may extension po kayo ng 1 year. So, meron pa ho ba kayong mga plano sa inyong mga constituents, sa inyong barangay? Opo. Hihiramin ko po yung salita ni Pres Jessica D.
na yung extension ng 1 year ay gamitin natin para makapagsilbi pa ng mas mabuti sa ating constituents. So yung sa programa po ni SK, pagpapatuloy po namin yun. In fact, yung BADAC, Barangay Anti-Drug Abuse Council po ay nag-allocate dun sa ordinansa ni SK, nag-allocate po ng funds para dun sa drug testing kits. So sa BADAC po nanggagaling yun in support po sa Sangguniang Kabataan Fund. At yung aming Solar Power Revolution, pagpapatuloy po namin, ang pangarap po namin ngayon, ang vision namin ngayon ay maging first off-grid barangay kung ipagbibigay po ng pagkakataon sa Santiago City. Good luck po, Kapitan. Pero, sige Kap. May yung solar, hindi pa or nasimulan nyo na po, yung bawat bahay ay magkakaroon din ng gano'n? Hindi pa, o sinisimulan nyo na kasama sa programa nyo? Hindi pa po kakayanin dahil very limited yung funds namin. So yung facilities po ng barangay, ng barangay government ang sinosolarize po na. Daycare, yung MPB, evacuation center, yun pa lang po. Ako nga, maniwala ka sa akin, pagkatapos ng December 3 o December 5 na awarding, marami na magpa-fund doon sa ano mo. Yes. Sana pwede po. na magamit yan. Kasi marketing. tutuwa yung tiga, Yes. yung dating tiga Napocor na judge. Ang ganda ng project na yan, di ba? Ako naman, SK, no? Dahil nga maganda talaga yung inyong naisip. Pwede na ba akong mag-suggest? Yes po, ma'am. Kasi napapansin ko kahit sa TikTok tsaka sa YouTube, no, yung mga muse ng mga SK sa liga, hindi na pumaparada eh. Para sa basketball eh. Nagiging flow show na eh. Nagsasayawan na ng mga at naguhubara na gano'n. Sana, alam ko hindi sa General Malvar, hindi ganyan. Pero sana patuloy yung gawing disente at kaaya-aya ang inyong liga. Especially sa ating mga kabataan. Kasi sa ngayon, nakikita natin nababastos yung mga batang babae sa mga liga. Actually po, Kags Butch, nung last na opening po nitong liga namin, hindi na rin po kami nagpa-miss competition dahil nga po sa mga ganong pangyayari na binanggit ninyo. Sa katunayan po, yung news competition, pinalitan po namin ng ibang mga programs katulad sa basketball din po, tsaka sa volleyball, tulad ng yung mga obstacle relay, yung mga triple shootout, yun po. Ayan. Thank you very much. At that's so nice to hear. Kap, any message sa iyong mga constituents tsaka sa ating mga kabarangay? Opo, muli po sa aming mga kabarangay sa General Malvar, nandito kami ngayon ni SK sa barangay tayo at pinagpapasalamat natin yung pagkakataon sa programa na madinig po yung mga barangay sa probinsya dahil napakarami pong magagaling na barangay sa probinsya at kung siguro iisa-isahin po natin, baka magkulang po yung programa. Sa mga kabarangay po namin, kung ano man po yung marating ng ating programa ay pagyamanin po natin. At alam ko naman na sama-sama tayong naghirap dito at para sa inyo po lahat ito. Yun lang po. Maraming salamat, Kap Sani. Alam mo, Kap Dondon, babatiin namin ni Kap Dondon lahat po ng mga kasali dito sa Galing Po Finals awards program. Mamaya ho, sa second segment, isa rin hong idol nating kapitan ang susunod nating interviewin at isa po siyang finalist ng Galing Pook. Yeah. Kasama si Kap Sani at si Kap Dondon. Magbabalik po kami dito sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa